sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat dakilang Ama ng Diyos dahil sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, hindi po nalilingid sa inyo. Batid po ninyo ang mga pinagdadaanan naming mga struggles, temptation, even sickness or disease and sufferings. Panginoon, salamat po sapagkat hindi nyo kami pinababayaan sa lahat ng mga challenges ng aming buhay. Panginoon, tapat at napakabuti ng inyong mga salita sa amin. Kaya ngayong gabing ito muli, i-refresh niyo po kami at dalangin namin na muli ang inyong mga salita ay mag-inspire sa aming mga puso upang lalo pa kaming lumakas, tumatag at mapalapit sa inyo, Panginoon. At alam po namin na wala po kaming magagawa kung wala po at hiwalay po sa amin ang inyong mga salita, Panginoon. Ito po ang pinanghahawakan namin, pinanggagalingan ng lakas ng buhay namin at ng aming katatagan dito sa bansang Macau na ito sa aming pagtatrabaho. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. At anuman po ang aming prayers ngayong gabing ito, sa inyo rin pong mga kamay namin pinagkakatiwala at nananalig po kami na kayo po ang Diyos na nakakaalam at may kapangyarihang tumugon sa lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. At bago tayo magsiupo, atin mo nang basahin ulit itong Gospel according to St. John, ayon kay Juan sa chapter 17. Ito po ay dalawang verses lang from verse 14 hanggang sa verse 15. Ganito ang nakasulat. Ulitin ko sa Gospel according to John chapter 17 simula sa verse 14 to 15. I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Lord, kasahin ko rin po sa Tagalog para mas ma-absorb din natin ang mas maganda. Okay, dito po sa Tagalog version, sa John chapter 17 po yun verse 14. Sabi po rito ay ganito. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Verse 15, hindi ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Palakpakan natin. Kung tayo po mga kapatid, praise the Lord po. So, may mga bagay talaga na ang hirap nating intindihin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. But kahit gaano na po tayo katagal, hindi po natin pwedeng basihan yon at sukatan yon para maunawaan natin ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo nito. Ang isa sa magbibigay sa atin para maging stable tayo sa ating pong spiritual life, sa ating buhay Kristiyano, ay walang iba kundi yung magtiwala at sumunod sa Panginoon. In spite of so many struggles, so many troubles, even failures and sufferings na nararanasan natin. Kapag binasa natin ito, ay ilan po ba ang mapapansin yung salitang word? Mula dyan sa verse 14, ilan ang word dyan? Yung daigdig sa libutan, word. Iba po yung word na walang L sa word.
Dito po ay tatlo. Tatlo, no po? At pagdating po dito sa verse 15, ilan po ang nakita niyong word? Wala na? Isa lang. So, apat po silang word. Diyan pa lang po yan sa verse 14 and verse 15. Doon pa lang po yan, mga kapatid. Now, ang gustong sabihin sa atin dito ng Panginoon na ibinigay niya yung kanyang salita sa sanlibutan. Ba? Nakita niyo pagkakaiba ng isang letter lang ang pagkakaiba eh. Isang letter lang. I have given them your word. Kanino niya binigay? Sa atin. And the word has hated them. Kaya kinaiinisan, kinapuputan tayo ng mundo. Kasi hindi na tayo sa mundo. Kaya magtataka kayo, ay saan tayo ngayon? Saan ba tayong space ngayon? Saan ba tayong planeta ngayon? Ang ibig ko sabihin ay dahil sa salita ng Panginoon sa buhay natin ay binigyan niya tayo ng ibang o panibagong mundo. Though we are in the Word, but we are not or in the Word. Ganun ang pagkasabi, no? Bagamat sila po ay nasa mundo, pero they are not more than I am of the world. They are not of the world. Wala na po sila sa mundo. Ang mundo kasi na pwedeng makahulugan muna dyan ay yung sa system. When we say world, it is the system. Dibawa sa mga news, pag may nagbabalita. And now let us go to the business world. Yan. Bawa, punta tayo sa world of sport. Tapos, pagkatapos ng sabi ng newscaster, and now let us go to showbiz world. Yun ang pinaka-paborito ng mga tao, showbiz na. So, ibig sabihin, merong mga mundo-mundo yan na system na nagpapatakbo. Ang problema kasi natin is, though we are in the world, is hindi pa rin tayo hindi pa rin tayo silyado or hindi pa rin masasabi na tayo po ay hindi na maapektuhan ng mundo. Nandito tayo sa mundo, pero hindi sinasabi na we are shielded or protected from the system of the world. One of our struggles in our Christian life because gumagalaw tayo sa sistema ng mundo pero hindi na yun yung ating sistema. Kaya nag-iiba ang sistema kapag ang isang Kristiyano ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon. Nagbabago talaga. That's why madaling malaman, madaling sagutin saan galing ang ating mga struggles, persecution, pagmamaltrato, pagbibintang, paninirang puri sa buhay ng mga Kristiyano. Saan? Because of the system of the world. Kaya nag-iiba. Kwento muna ako, ito'y tunay nang nangyari, nabasa ko sa pagkain araw-araw. May dalawang magkaibigan mula pa nang sila ay bata. Very close na silang dalawa hanggang sa sila ay nag-aral at nakatapos. Yung isang kaibigan na lalaki ay sa panahon ng kanilang hindi pa sila naghihiwalay ng kanilang pag-aaral, paglalaro, pag-aaral hanggang sa sila ay nakatapos. Lahat ng kanilang mga enjoyment, happenings, pleasures, lahat ay lagi silang magkasama at magkasundo. Nagkahiwalay lang sila sapagkat dahil sa kanilang profession. Yung isa napunta sa abroad at yung isa ay naiwan sa bansa, sa kanyang bansa. And then, after so many years, nagkita silang dalawa. Dahil sa excitement at na-miss nilang dalawa yung kanilang mga pleasures, enjoyment, going to the party, the bar,
etc. Ganyan-ganyan, kanilang mga pag-iinuman, etc. Nang niyaya niya na ang kanyang kaibigan na galing doon sa abroad, palibasa, yung kanyang kaibigan ay nagbago na ang buhay. Ibig sabihin nakakilala na sa Panginoon. Sabi ng kanyang kaibigan, ikaw naman, di ba ginagawa naman natin ito noon? Di ba, ito naman yung ating routine. Porke ba nag-abroad ka lang? Porke ba galing ka lang sa malayong bansa at porke ba mapera ka na, mayamang ka na, nagbago ka na, ibang-iba ka na talaga ngayon, hindi na kita maintindihan. Sumagot naman yung kanyang kaibigan. Sabi ng kanyang kaibigan, hindi naman ako nagbago. Yung pa rin ako, nagbago lang yung aking buhay at isa lang naman ang nabago sa ating dalawa. Nagtaka yung kaibigan. Anong isa lang ang nabago sa ating dalawa? Sabi ng kaibigan niyang galing sa abroad, you love the word, but I love the word. Ewan ko kung may nahulaan kayo din. You love the word, but I love the word. The difference is letter L. Mahal mo ang mundo, ang sistema ng mundo, pero mahal ko yung salita, yung word. Kaya po, hindi na siya maintindihan at na-bad trip sa kanya, nawalan ng mood, nawalan ng gana, samantalang dati naman silang very close. You love the word, but I love the word. Ang gandang story po ng magkaibigan po na yun. And this is how we go to our topic. How to protect ourselves against evil. Diba? Kasi may sinabi ang Panginoon doon protect them from evil. Wow. Nasaan po kaya ang evil? Yan ang maganda mo ng tanong. Huwag po kayong titingin sa katabi. Yung tanong titingin ito ay medyo, nasaan po ang evil? According to the Bible, ang evil po ay nasa harapan, hindi po. Nasa mundo. In this world, in the system. Actually, the world itself is not a sin. When God created the world, siyang lumikha nito Kung nilikha to ng Diyos, na evil na ito, makasalanan na ito, it's against po yun sa character ng Diyos because God is good and everything that God created is good. Lahat yun tama, mabuti. Ang ganda ng pagka-organize niya ng mga planeta, yung distance ng Earth sa Moon, lahat ng planeta, Earth lang ang may living things, ang distance sa araw, sakto lang yung init, at saka sakto lang pag malamig, etc. At pagkatapos, yung season na umiikot sa mundo, yung mga season, kaya kita ninyo, naka-organize lahat. Meron niyang cycle, paikot-ikot ang buhay sa mundong ito. Di ba? Pag nag-aral kayo sa science, sa biology, makita ninyo yung plants, pag kinain ng animals, yung animals namatay, kinain din ng plants, namunga yung plants, namatay, kinain din ng animal. Umiikot lang siya ng pagganon. Pati yung sa mga evaporation, rains and evaporation, low pressure, high pressure, paikot-ikot lang po. Tapos yung buhay natin, paikot-ikot lang, di ba? Tingnan niyo, pagising sa umaga, magtatrabaho kayo, pagdating ng day off, pagkatapos tutulog uli, almusal, mag-merienda, manananghalian, tapos aaten, ng gawain, uulitin na naman ulit yan na bukasan, paulit-ulit. Meron bang something new sa mundo? Wala po. Paikot-ikot lang po yan. Habang paikot-ikot yan, life must goes on, then makakaharap ka ngayon ng evil. Sabi ni Jesus, Ama, hindi ko sa dinadalangin na alisin mo sila sa mundo. May mga Kristiyano nagpipray, Panginoon, pwede po bang alisin niyo po ako dito? Kasi ang dami po kasing demonyong mga kapitbahay ko. Hindi ka po aalisin ng Panginoon.
Tandaan niyo po, hindi po tayo aalisin ng Panginoon. Ang gagawin lang ng Panginoon, iingatan ka na lang. Kanino? Sa mga chismosa, mga manirang puri, no? Mga ganun. Doon kanya na lang po proteksyonan. Pero yung magpipray ka na para alisin ka ng Panginoon at ilipat ka sa napakatahimik na lugar, palagay ko hindi. Ang gagawin na lang ng Diyos, hindi man sagutin ng Diyos ang panalangin mo para makaiwas ka sa troubles and distraction or aksidente or kagagawa ng mga masasama sa paligid. Ang gagawin na lang ng Diyos, iingatan ka niya. Kasi kung bawat prayer natin at sasagutin tayo ng Diyos at ilalagay niya tayo sa isang safety na lugar, mapapamper tayo, lalaki ulo natin, magyayabang tayo, magmamalaki tayo. Mawawala na tayo ng responsibility as a Christian. Now, the evil one is in the world. And these are fighting against us, against the Lord, against God, and against us. Kaya without, whether you like it or not, ngayong linggo, magandang takbo ng buhay mo. Sa susunod, may kaaway ka na naman. Ngayong buwan, halos smooth lahat, naka-organize. The following month, may problema ka naman. Bakit po? Ganyan po ang evil, hindi tumitigil. Ang evil po ay katulad po ng 7-Eleven, 24 hours open. Amen? Pagpapakan natin ang Panginoon. Okay, how to protect? Kung ang prayer ni Jesus, protect them from the evil one, so ibig sabihin nun, ibinibigay ng Panginoon ang kanyang protection sa atin. Pero kahit mag-provide ang Diyos ng protection para sa atin, if we are not responsible and obedient to the word of the Lord, palagay ko po, kahit provided po yan ng Panginoon sa kanyang prayer, hindi po natin mararanasan. Mararanasan lang natin ito kapag maunawaan natin yung gusto kong i-share sa inyo. Let me begin. First is, bato. The Bible says, sabi ng 2 Corinthians chapter 11, verse 14, that He can appear as an angel of light. And no wonder, even Satan disguises or transform himself as an angel of light. Tignan nyo nga naman. Ito palang si Satan ay napakahusay magmaskara. Mahusay po siyang isang, palagay ko po, sa kanya po galing yung mga mahuhusay mag-makeup artist. Yung mga gumawa ng mga props, no? Yung mag-portray ng mga character na hindi yun ang katotohanan. Sa Bible, si Satan is, pwede po siyang mag-appear sa atin as an angel of light. At totoo po yan, at lohika po. Kapag meron pong lalapit sa'yo para ikaw ay lokohin, dayain, o linlangin, o gawan ng masama, hindi mo siya magpapakita sa'yo ng masamang salita, magsasabi ng masamang salita at magpapakita ng hindi magagandang gesture o karakter. Diba? Totoo, tama? Tama. Yes, ganyan po ang diablo. Kung matalino siya, kung matalino tayo, nagiging matalino tayo, mas nagiging matalino po si Satan. Kasi kung matalino tayo, lalagpasan niya yung talino natin para madisip niya tayo. Kasi kung mas matalino ka sa evil, hindi ka niya matitempt. Hindi ka niya makukuha. Kaya ang gagawin niya, sa lahat ng kanyang kakayanan, pwede siyang mag-appear as an angel. Pag sinabi kong anghel, ang ibig po sabihin nun, almost perfect. Di ba? Angel. Di ba? Almost perfect po yun. Pag sinabi kong angel. Si Satan can transform, can disguise, can appear as an angel of light. Yan po siya, ha, mga kapatid. Kaya inuuna ko muna po itong marami pong mga characters at saka identity na kay Satan, pumipick up lang po ako ng mga ilan piraso para ipakita po sa inyo
kung sino po siya. Sino po siya? He was, in the beginning, he was an angel. Ang pangalan po nun ay si Lucifer. Dito po sa Isaiah 14, verse 12 to 14, Satan was originally, ano po? Sino po siya? A powerful angelic being. Siya po yung pinakamataas, pinakamagaling, pinakamarunong, at pinakamaganda. Ang tawag po sa kanya diyan is a beautiful cherub named Lucifer. Kasi doon sa verse 4:12 ng chapter 14 ng Isaiah is, "O you morning star." Ganun po ang nakasabi doon. "O you morning star, how you have fallen." Kung paano ka nahulog sa lupa. Hinulog mula sa langit. Si Satan po ay hinulog mula sa langit. Yung kanyang pangalan na Lucifer, sa English nakalagay morning star. Yung morning star, ang ibig po sabihin nun is translated sa name na Lucy, from the word, Latin word Lucy. Ibig sabihin light, Lucifer. Ang ibig sabihin po ng Lucifer, the name Lucifer means light bringer. Tagapagdala ng liwanag. Kasi isa siyang morning star na tagapagdala ng liwanag. Kaya no wonder why, because sa kanyang giftedness, perfect in beauty, perfect in wisdom, yun po, nagkaroon po siya ng sakit na hydrocephalus. Lumaki po ang kanyang ulo. Dahil sa kanyang perfect in beauty and wisdom, gusto niyang palitan ang Diyos doon sa trono. Diyan po mababasa sa 12 to 14. Gusto niyang siya na po ang pupurihin, paglilingkuran, sasambahin. Gusto niyang lumuklok sa trono ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinarusahan siya, ibinagsak siya sa lupa. Binagsak siya sa lupa, at doon sa Revelation 12 verse 3, nakuha niya sa kanyang pag-revolt, sa kanyang paghulog sa lupa, nasungkit niya, nakuha niya ang 1/3 of angels in heaven. At pagbagsak niya dito, hindi lang po siya nagsosolo, bumaba sa lupa, nahulog sa lupa, kasama niya ang 1/3 of angel na mga alagad po niya na kumbinse na kuha niya, na impluwensahan niya, at doon nagsimula siya sa Garden of Eden kay Adan at Eva. Yung pangalang Lucifer, pagbagsak niya, automatically, the word Lucifer, nag-transform yung name niya from the angel Lucifer, naging ano po siya, Satan. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng Satan means adversary or enemy. Yun po ang ibig sabihin ng Satan. Adversary or enemy. That's why there is evil in this world. Mga kapatid, ganyan po ang nangyayari sa ating mundo. Now, unahin natin, we must know, to protect ourselves against evil. Punta muna tayo dito sa pinaka-unang maganda. Yun po kasi ang title natin, di ba? How to protect our lives from evil. How to protect ourselves against evil. To protect ourselves against evil, first is, we must know first our enemy. Yun dapat muna unahin natin Kasi kung hindi mo kilala kung sino ang kaaway mo bilang ikaw ay isang Kristiyano, kung sino, hindi mo kilala yung umaaway, persecute, naninira, at gustong magpabagsak sa'yo, mahihirapan kang ingatan ang sarili mo sa kanya. Sa labanan kasi, sa mga warfare, sa labanan kasi, meron yung mga technology. Ikilalanin mo kung saan yung lakas niya, saan din siya mahina, ikilalanin mo kung gaano siya kabilis, kalakas, yung ganon.
ano yung mga paborito niya, ano yung hindi niya gusto, ano yung saan siya gagaling, saan siya pumupunta. Ganun pong ibig sabihin nun. O, sa mga warfare ng mga bansa na mga kilala sa sikat na mga bansa na very powerful pagdating sa warfare, katulad ng Amerika, ng Israel, yung mga intelligence nila, talagang pinupunggahan nila ng billion-billion ng mga dollars para lang malaman lang nila, alamin nila, tiktikan nilang nila yung lahat ng kanilang mga kaaway at kung paano nila mapapagtagumpayan o malalabanan. Ganun po ang binubuhusan ng malaking halaga, malaking pag-aaral at pag-iisip just to defeat the enemies and protect their country, their territory. Ganun po talaga. Binubuhusan po talaga ng lakas, pera, talino, panahon, oras just to know and understand the enemy. Lahat po tayo, lagi po tayong lagi po tayong victim. Ano po? Victim. Bakit po? Kasi every time na lang na kumikilos, gumagawa tayo kahit tama, mabuti at maganda ang ginagawa mo, at the end of doing good is ikaw lagi ang biktima. Andyan ba kayo? Okay pa ba kayo? Medyo habulin ko to para hindi ako makapag-part 2 kasi medyo ang hirap po ng ganun. In spite that you are doing good, ikaw pa rin ang talo. Ikaw, at the end, ikaw pa rin ang biktima. Sa Bible, hindi po dapat tayo ang victim. Hindi man tayo makaganti at maka-advance. Sana man lang, huwag kang mabiktima. Yun pong ibig sabihin, no? We must know first our enemy. Ephesians 6, verse 12. Sabi ng Ephesians 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ang ating daw pakikibaka, pakikipagdigma is hindi laban sa flesh and blood, but against rulers. Isa-isahin ko saan daw against? Sa mga rulers ng pamunuan, mga otoridad, against power, sa mga kapangyarihan of this dark world. Nakita nyo dark world. Ibig sabihin, itong sanlibutan na masama against the spiritual forces of evil in the heavenly realms, sa kalangitan, sa himpapawid, spiritual forces. Ang Satan po ay meron po siyang hierarchy, meron po yung rank. Parang pong military, magmula sa chief of staff down to the generals, etc. hanggang pababa doon. Meron po siyang ganun, may rank po yan. At meron po yung mga assignment na inilalagay kung limbawa sa Macau, kaya medyo struggle tayo rito, hindi katulad ng ibang chapter, marami sila, nagbo-boom sila. Siguro sa Macau, ang nilagay niyang mga demonyo ay 1,000, kaya hirap na hirap tayo. Tapos doon sa Hong Kong, ang inilagay lang po ay 100 na demonyo lang. Kaya medyo may ganun po yun kung marami pong itinatalaga, ito pong hierarchy ng Diablo. Tingnan niyo po tingnan niyo po, rulers, authorities, powers of this dark world against the spiritual forces of evil. At itong mga to ay hindi po nakikita. Mas maganda po yung kaaway mo na nakikita mo, makakapaghanda ka, kaysa sa kaaway mo na hindi mo nakikita. Itong matindi, may kaaway ka pero hindi mo nakikita. Di ba tayo mag-request, Lord? Kung pakita mo sa akin ang demonyo, kasi pag nakita ko ngayon, pupukpukin ko talaga para makaganti ako. Tinan ninyo May mga tao, ganito ang kanilang estilo ng kanilang pakikipag-struggles, fighting against evil. Ganitong estilo. Akala nila pag binubugbog nila, yung kaaway nila, binubugbog mo yung asawa mo, binubugbog mo yung anak mo, akala mo, yung demonyo nasasaktan. Sabi ng demonyo, sige pa, dagdagan mo pa, buntanin mo pa. Hindi po.
Hindi po kasi siya nakikita eh. Hindi po nakikita. Kaya, napakahirap. We have an enemy. This enemy is spiritual forces of evil sa himpapawid, heavenly realm. If he is katulad po siya ng mga ranggo at may mga assignment at may mga nakatalaga sa bawat isa, katulad sa atin. Tingnan niyo, kung kailan tayo naglingkod sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, bakit dumadami ang problema at struggles natin? Kung marunong ka lang salang bumilang at nakikita ang demonyo, malalaman mo kung ilan ang demonyo inassign sa'yo. Diba? Malalaman mo yun. Halimbawa, alam niyo kung saan malalaman, hindi mo man mabilang, pero saan mo malalaman na mas maraming demonyo ang itinalaga sa iyo ni Satan. The more you are effective, committed, and devoted, mas maraming demonyo ang i-assign niya sa iyo. Pero kung easy go, lucky ka lang na Christian, baka siguro mga 10 demonyo lang. Bakit? Sabi ni Satan, hindi kasi ako nag-aalala dyan eh. Dito ako nag-aalala kasi ang sipag nito, napaka-faithful nito. Hindi to natutokso basta-basta, kaya dadagdagan ko ng mga 1,000 demonyo ang pagbubundutin ko sa kanya araw at gabi. Napansin niyo, parang ganun po ang ibig kong sabihin niya. Satan has a power, rulers, and authority assigning work in every of us. That's why we have struggles. And this struggles is against spiritual forces, hindi natin nakikita. Tingnan natin yung kanyang tactics. His tactic first is lying. Sabi ng John 4:8-44, you belong to your father, kausap ni Jesus itong mga tao na against sa kanya. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Gusto nyong gawin, sundin ang mga hilig ng inyong ama. He was a murderer from the beginning. Sino po yung murderer from the beginning? Diba? Si Cain, pinatay niya si Abel. The first murder that happened in the Bible is Abel. Pinatay siya ni Cain. Bakit po? Dahil pumasok po ang lies. He was a murderer from the beginning, not holding the truth. Wala po sa kanyang katotohanan, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Ano po pala ang kanyang naturalesa, ang kanyang nature. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. See, mga kapatid, dito po tayo natatalo ni Satan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Satan ay hindi nagsasabi ng totoo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil yung totoo na pwedeng sabihin sa atin, babalutan niya, isusugarcoat niya. Kaya hindi mo malalaman yung totoo kasi binalutan ng alin? Ng kasinungalingan. Pag kumagat ka, na-attract ka sa sugarcoat, then trap ka na. Hindi mo alam na trap pala sa iyo ng Satan, ng Diablo. Yan ang kanyang strategy. Lies. Yan din ang ginawa niya kay Adan at Eva. Sabi ni, doon sa Genesis chapter 2, verse 16, sabi ng Diyos, sige, pwede nyo kainin lahat ng bungang kahoy. Huwag lang doon sa isang puno na merong bunga ng good and evil, and the moment you eat of it, you will surely die. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos at hindi nagsisinungaling ang Diyos dahil hindi yun ang kanyang nature, hindi yun ang kanyang katangian. Ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Nang marinig ni Adan at ni Eva, sabi ng Diablo ngayon, totoo ba yun? Hindi totoo yung sabi ng Diyos. Pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Sa halip, pag kinain nyo nga yan, magiging katulad kayo ng Diyos nyo. Pinipilit ni Satan yung sinabi ng Diyos ay hindi totoo. Tinitwist niya yung totoo, tinitwist niya ng lies. Napakarami na sa atin ang buhay na nasira because of lies. Very dangerous po ang lies, mga kapatid.
If you want to destroy your enemy, kahit mahina ka, kahit wala kang power, pero kapag marunong kang gumamit ng taktika ng kasinungalingan at maglubid at gumawa ng mga salita, ipakalat mo, nako, dyan mo masisira ang kaaway sa pamagitan ng mga words of lies. Gaano ka-powerful ang words, di ba? Pag nakakarinig tayo ng mga salita, pag masakit, mabigat, na napipil natin, naapektuhan tayo. Pag ang word ay naririnig natin, mabuti, tama, at malinis, maganda, gumagaang lumalakas tayo. Kaya napaka-powerful yung word. Kaya yan din ang ginagamit ni Satan. Yung word of lies nga lang, hindi word of truth. Kaya si Satan, pag umaapil sa atin, lahat yan ay sinusugarcoat niya. Kaya napakahirap. Kaya tandaan nyo his tactics, yung kanyang taktika is lies. Pangalawa, his strategy is to counterfeit. Counterfeit whatever God does. Ano po ibig sabihin ng counterfeit? Pag sinabing counterfeit is kanya pong kinokopya. Tinatapatan niya po, kinokopya niya. Tinatapatan. Counterfeit. Tinatapatan ng katulad at kamukha. Hallelujah. Praise the Lord. Meron akong sinulat doon sa Matthew 13. Pinagkasya lang, lumingit at least kita niyo pa naman. Diyan sa Matthew 13, 24-25, naglatag si Jesus, kwento siya ng parable, na merong isang lalaki at nagtanim-patanim siya sa kanyang bukirin ng mga trigo. Pagkatapos nilang magtanim ng mga trigo, ng budil ng trigo, nagpahinga sila pati ang kanyang mga katulong. Jesus told them another parable, that ganun daw ang kaharian ng langit. Pagkatapos, habang sila po ay natutulog na, kasi tapos na po silang mag-araro, magtanim, at tutulog na po sila, nagtanim din yung kaaway. Nagtanim din. Ang tinanim niya ay damo. Damo. Itong damo na ito ay halos katulad po siya ng trigo. Ang tawag niyan sa encyclopedia o sa Google, yung dark darnel. Dark darnel. Pareho sila ng dahon, pareho sila ng katawan, tangkay, pero pagdating sa bunga, pareho pa rin sila. Pag nahinog, dun lang sila magiging magkaiba kasi maitim yung hugis ng trigo na ito na dark darnel, yung trigo naman ay nagiging gold brown, parang ganon. Tapos pag lumalaki silang dalawa, tumataas silang dalawa, yung trigo, umaano siya, yumuyukog siya dahil nahihinog yung mga trigo. Yung dark darnel na damo na tinutukoy dyan na may nagtanim, ay hindi, steady pa rin siya, dire-diretso pa rin siya. Ang tinutukoy na trigo ay mga Kristiyano, ang tinutukoy na damo ay evil. Ang tunay na Kristiyano, pag namumunga at nahihinog, yumuyuko sila, nagiging humble. Oo. Itong damong ito, ang evil na ito, hindi ito yumuyuko. Steady lang ito, straight lang po siya. Habang natutulog sila, sabi ng mga katulong, Boss, di po ba ang pinatanim niyo sa amin ay mga trigo lang? Bakit po may damo ngayon? Yung may-ari, na-discern niya, na-detect niya, na-unawaan niya kung sino ang gumawa. Yung mga katulong, Boss, di ba tanim natin trigo? Bakit tumubo? Di ba trigo lang tinanim natin? Anong pagkakaiba nito? Yung may-ari nakadetect kung sino may kagagawan. Sabi niya, may enemy. Yung kaaway ko, nang natutulog tayo, naghasik siya ng damo. At kamukha, katulad. Counterfeit. Di ba ngayon uso ang mga imitation? Yes. Pag napunta kayo sa recto, sa avenida, madali lang mag-produce ng mga ID, diploma, mga dokumento. Parehong-pareho. Pati driver license. Kung hindi ka matalino para ma-distinguish mo yung fake at saka original, madadaya ka. Kaya ka na niya?
sa mga technologies. Di ba? Tayo mahilig sa mga technologies. Gusto natin mga original, mga gamit natin, mga mamahalin, gano'n. Eh, meron pong nakakabili na akala nila original pero ang totoo, class A lang or imitation lang. Bakit po? Counterfeit, ini-imitate, tinutularan, ginagaya. At kung minsan, itong diablo na ito, itong evil na ito, pag nagka-counterfeit siya, naglalagay siya, saan? Nang katulad natin, sa loob ng gawain. Maglalagay siya ng kasamahan natin, na katulad natin, sa loob ng gawain. Hindi ko naman sinasabi pagdudahan natin ng mga bawat isa sa atin dito, baka meron nga. Ang hindi ko sabihin, every time God plant a good seed, naglalagay din si Satan ng bad seed. Itong seed na ito is poisonous ito. Nakakalason. Sabi nga doon sa ano niyan yung dark darner na yan, pag natikman mo yan at nalasahan mo, mahihilo ka, magsusuka ka, at pwede kang mamatay kasi poisonous po yun. My point is, ganito po. Si Satan, para ma-deceive niya tayo, matalo niya tayo, ma-defeat niya tayo, at maibagsak niya tayo, mapalayo niya tayo sa Panginoon, he plants counterfeit. His strategy is to counterfeit. Maglalagay siya ng katapat na katulad natin. Kaya ang hirap. Pag wala kang discernment, mahihirapan ka. Bilisan ko ng konti. How to protect ourselves against evil? Yan ang magandang tanong. First, to protect, you must first use the spirit of discernment. Dapat gumamit ka ng discernment. Ano kaya itong discernment na ito? From the word discern. Ibig sabihin ng discern, to distinguish. Sabi po ng ng Hebrews chapter 5 verse 14. But solid food is for the mature. Yun daw pong matitigas na pagkain is para lang po sa mga mauunlad na. Who by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. Ang discernment po ay bigay po yan ng Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng discernment sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung wala kang ng Espiritu ng Diyos, hindi mo madi-discern yung kaharap mo at madi-distinguish yung evil and good kung wala kang Espiritu ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang nakakaunawa, nakakasaliksik, even the mind of God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 10, the Spirit search the deep things, even the mind of God, even the deep things. Walang nakakakilala sa Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. At kung ang Espiritu ng Diyos ang tataros, nakakasaliksik ng puso ng tao, at kung yung Espiritu ng Diyos ay nandoon yun sa'yo, then, mabibigyan ka niya ng discernment. Use. May discernment ka naman, pero bakit ayaw mong gamitin? Pag sinabi pong discernment is, to discern means to see or perceive. Ang ibig sabihin nun, meron kang kakayanan, maunawaan mo at ma-discern mo ang good and evil, what is right from wrong, ano yung truth and error, ano yung best from better, ano yung right and wrong and truth and error or good and evil. Pag yun ay na-discern mo, hindi ka mabibiktima. Alam mo kung bakit minsan tayo na bibiktima? Kasi ang bilis kasi natin magpasya eh. Pagdating na sa mga delicate matters, money, pag-aasawa, pagninegosyo, ano pa, pag-abroad kasi marami rin po mga illegal recruiters. Pagdating po sa mga sensitibong bagay,
reputasyon, ang pamilya, ang sarili, ang kinabukasan mo, bagalan mong magpasya. Ano gawin? Bagalan mo. Pag kayo po ay nakakaramdam na ng kutob, ang kutob ay hindi po masasabing discernment na kagad yun. Yung kutob na yun, pag-aralan mo muna yung kutob mo. Kapag ang kutob mo ay para kang hindi mapakali, baka kinakalabit ka ng Espiritu ng Diyos na hindi yan. Kasi anything that bothers you, that makes you trouble, is hindi po galing sa Diyos. Kasi ang galing sa Diyos, bibigyan ka ng peace of mind. Bibigyan ka ng kagaanan at mako-confident ka. Now, discernment. To discern things, you don't need to go to seminary or university just to learn how to discern. May mga taong hindi po sila degree holder but they know how to use discernment. Ang discernment sa secular ay ito po yung tinatawag na kung paano po nila tinitake yung mga advantages, disadvantages. Pero pagdating po sa spiritual, sa katulad po natin, pwede rin po natin gayahin yung ginagawa ng mundo, pero dapat magbigay ka muna ng oras, panahon, para kilatasin mo, pag-aralan mo. Kung mahina ka sa discernment, bagalan mo rin ang decision. Pero kung mabilis kang makadiscern, then mag-decide ka according to your discernment. Kasi hindi ka naman ilalayo at ililigaw ng Espiritu ng Diyos eh. Pag minsan, nalaman mo, na-distinguish mo what is good and evil, what is good from evil or better from pag na-discern mo, huwag mong i-overpower ng iyong emotion o feelings yung nalalaman mo. Sometimes feelings aren't true. Kaya may kantang feelings, nothing more than feelings, trying to forget. Minsan ganun siya. Amen, mga kapatid? Yes. Discern muna, mga kapatid. Yun po, you must first use the spirit of discernment. Gamitin mo siya. Kaya kung minsan, ang diablo, paniniwalain ka lahat sa isang bagay at habang tinitingnan mo yung mga magagandang offer, magagandang salita, magagandang nalulunod ka ngayon doon at natatangay ka. Pero dapat, habang nagsasalita pa lang siya at naglalatag pa lang siya, gamitin mo na ang discernment mo. To use your discernment, magtanong ka muna sa iba, kung medyo hindi pa sapat ang information mo, hindi ka pa kontento, maghanap ka ng mga detalye, magtanong ka sa iba, mag-imbestiga ka before you decide. That's the part of action through discernment. Okay? Hindi ko pahabain ha. Pangalawa po, get away from evil immediately. Alis ka kagad dyan. Sabi ni Timothy, ni St. Paul kay Timothy, but you, man of God, tayo po yun, flee or run away, flee, run away from all this. Ano po yun? And pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Ano po yung pinapaiwas niya kay Timothy? Is evil, appearances of evil, activities of evil. Temptation is always around us. Laging nandiyan. Hindi po nawawala ang tukso. Hindi pwedeng mawala. Mawawala lang ang tukso pag nasa langit ka na. Habang nandito ka pa, hindi mawawala, mga kapatid. Advice niya, flee from all this. Get away from evil. Baba. Get away from evil. Hindi rin po yan nakukuha sa cast out natin.
Di ba lahat, minsan nagiging expression natin, in Jesus name, in Jesus name. Hindi po yung lumalayo sa mga ganun-ganun. Kahit sa prayer. Pero, never underestimate, pag nagbabind ka, nagka-cast out ka, kung sa tamang paraan at sa tamang pagkakataon yung hinihingi. Pero kung mga ganyan-ganyan lang, hindi mo pwedeng ano yan kasi nadi-discern mo na, nakikita mo na eh. Anong gagawin mo kapag gusto kang ilayo, ihulog, ibagsak at sirain ang buhay mo? Get away from evil. Once you detect, distinguish, discern that this is evil, hindi galing to sa Diyos dahil na-discern mo, umalis ka na doon. Walang nananalo, nagtatagumpay sa tukso na laging nandoon. Ang nagtatagumpay sa tukso ay yung lumalayo, umaalis. Limbawa, kahinaan mo magsugal, huwag kang pasok ng pasok sa kasino. Huwag kang nunugin sa mo eh. O, limbawa, kahinaan mo ang magmarites. Huwag kang lumapit sa mga taong wala nang pinag-uusapan kundi buhay ng may buhay. Mga ganun, halimbawa, kung kahinaan mo anak, kahinaan mo babae, huwag ka maglalapit sa babae. Dumistansya ka, umalis ka. Bakit? Walang malakas dyan eh. Lahat tayo mahina dyan. Hindi po natin pwedeng sabihin in Jesus name, in Jesus name. Amen. Did you remember sa Genesis? Oh, naalala mo sa Genesis? May sinulat ako sa Genesis, hindi na sinulat. Naalala nyo story sa Genesis, si Joseph at yung kanyang amo na si Potiphar. Yung asawa ni Potiphar, si Potiphar is captain of Egypt. Binili niya si Joseph as a slave. Tapos, habang busy yung asawa sa trabaho, naiiwan si Joseph sa bahay, sa kanya pinagkatiwala lahat. According to the history, si Joseph po ang pinaka-hot robs noon sa Egypt. Hallelujah, hot robs. Siya po. And no wonder why, na itong asawa ni Potiphar na kasing ganda ni Gretchen, yung mga artista ba ito ha? Yung mga artista. Sabi niya, sipingan mo ako. Wala naman ang boss mo. Ma'am, hindi ko po kaya yan. Kasalanan po sa Diyos yan. Lahat po pinagkatiwala sa akin ni boss dito. Kayo lang ang hindi pinagkatiwala. Hindi ko kayang gawin yan, hindi ko magagawa. Sa tuwing wala si Potiphar, ay lagi po siyang sinasabihan ni Joseph ng ganun, sinisidyos siya. Itong si Joseph ay lagi po siyang umaalis, lumalayo. Isang araw, para hindi na po siya makalayo, is hinawakan niya si Joseph at pagkatapos, dahil alam niyang umaalis ito, tumatakbo, umaalis, lumalayo, hinablot niya po yung damit ni Joseph at nagsisigaw siya, nire-rape ako ng katulong, nire-rape ako ng katulong. Ganun pa man, hindi pa rin niya nakuha si Joseph. Bakit? Kasi si Joseph ay tumatakbo. Lumalayo. Ang pinakamalakas para maka-overcome ka to protect yourself from evil, run away. Flee from evil. Ang problema na lang yan kung hindi mo alam ang evil. Yun ang malaking problema nyo. Pag hindi mo alam, hindi ka talaga makakalayo kasi hindi mo alam yung evil. Pero kapag alam mo yung evil, yung presensya niya, yung ginagawa niya, yung pinapakita ko sa inyo kanina, hindi ko man ma-enumerate sa inyo kasi time is limited. Once you discern it, naramdaman mo, na-discern mo, layo ka na. Iwasan nyo lagi yung mga taong wala nang ginawa sa buhay ninyo kundi bigyan kayo ng problema. Iwasan nyo. Bakit? Pwedeng padala yun ng kaaway ng diablo. Diba? Lumayo kayo sa mga taong hindi nyo nariringgan ng mga positive na salita, kundi ang naririnig nyo lahat puro negatives, sufferings, kabiguan, etc. Maganda rin naman makinig eh, pero kung lagi naman yun na napapakita, magsasawa ka rin, mapupulugan ka rin doon eh. Kaya layuan nyo na, pag alam nyo ng useless, wala nang kwenta, wag nyo nang, kasi marami pa namang ibibigay ang Diyos sa mga kaibigan. Bakit? Hanggat hindi ka aalis at iiwas, dalawa lang yan.
o either na mabiktima ka, mahulog ka at magkasala ka, kaysa umiwas ka. Kaya, the best thing to do is flee. And the last one is submit yourself to God. Sabi ng James 4, verse 7, submit yourself then to God. Ibig sabihin niyan, magpasakop kayo sa Diyos. Resist the devil or resist the evil and he will flee from you. Kanina, get away or run from the evil. Dito mo pa ngayon, para mangyari yun na talagang si Satan na ang lalayo sa'yo, eh kailangan yung buhay mo, ipasakop mo sa Diyos. Submission, the word submit and submission is a military term. Ang ibig po sabihin nun is, you put yourself under the power or the authority. Yan po ang ibig. Submission is not dictatorship. Hindi po. Hindi po nangangahulugan pag nagpapasakop ka, ikaw po ay inaalipin. Hindi po. Ang pagpapasakop po ay pagpapakita ng pagsunod, lalo na po sa Diyos. Tinan niyo, pag pinairal niyo po lahat ng mga desires natin, lahat ng mga pleasures natin, yung gusto mo, yung ganito, ganyan, gusto mo, ganyan, ganito, ganyan, tapos, hindi mo ibinigay sa Diyos. Ang karamihan sa nagpapahulog, nagpapasira, nagpapabagsak ng buhay natin, kapag hindi mo napigilan yung desire mo, yung pleasures mo, at yung mga gusto mo. Nung nakaraan, di ba, ang sabi ko sa inyo, magkaiba yung gusto, needs sa wants. Tama? Yung nakaraan. Ang gusto, hindi mauubos. Ang mga wants, hindi matatapos, hindi mauubos. Sa paghahangad nyo ng mga bagay na yumamang kayo bigla, magkaroon agad kayo ng malaking pera, gumanda buhay ninyo, umasenso kayo nang walang kahirap-hirap. Anything that is too good to be true, palagay ko, hindi galing sa Diyos. Makontento kayo sa sweldo ninyo. Basta sa tama at marangal. Kasi pwede kang i-bless ng Diyos dyan. Kaysa sa paghahangad mo ng paghahangad, sa kakahangad-hangad mo, hindi mo na naipasakop sa Diyos, ang nasunod mo na sarili mo. You forget the Word of God, you forget the Lord. Hindi mo na kailangan, kasi ang sinusunod mo na ngayon sarili mo. Pag lagi nating sarili ang susundin natin at tayong magiging power and authority sa sarili natin, hindi tayo magpapasakop sa Diyos, lagi tayong bagsak ng bagsak. Walang nagpapasakop sa Diyos na humihingi ng ganyang gabay, patnubay, at sumusunod sa kanyang salita na napapahamak. Believe me, walang nagpapasakop ng kalooban, ng gusto, ng ambisyon, hilig, pati ang mga pangarap niya na nagpapasakop sa Diyos na napapahamak. Ang napapahamak lang, once na ang panalangin mo, my kingdom come and my will be done. Period. Napapahamak ka talaga. Bakit? Alam niyo si Satan, matalino, nagkukunwari, maraming taktika, maraming pangkopya, napakagaling na pretender. Parang kanta po, yes, I am a great pretender. Amen? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid, dito namin ang time. Akit po kami para sa meeting. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat po. Dakilang Ama aming Diyos sa maiksing mga words of encouragement and inspiration na binibigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for this knowledge and understanding from your word na in-impart mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po huli ang lahat. Kung marami man kaming failures, marami man po kaming mga pagkukulang, pagkakamali, Panginoon, you are the God of chances, the God of chances and opportunities. Hindi po kayo nauubusan ng blessing at pagpapala. Kahit na marami kaming kalugihan, marami kaming mga pinagdaanan, hapdik, sakit, trials, and sufferings, and failures in life, Panginoon,
hindi po nauubos ang pag-ibig nyo. Hindi po nauubos ang inyong biyaya at pagpapala. Help us, Lord, na kami pong lahat, Panginoon, ay maging isang mabuting mga anak po ninyo, Panginoon. At turuan niyo po kami na maging mabagal pagdating sa mga bagay na kaduda-duda, mga bagay na mga nakakapanglinlang, Panginoon. At turuan niyo kami maging mabilis sumunod at magpasakop sa inyo, Panginoon. Dahil wala pong nagpapasakop sa inyo na hindi po napapabuti. Salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang lahat ng aming prayers ngayon. Panginoon, turuan niyo po kami samahan na makarecover, maging effective, maging committed and devoted, at magsimula po kami muli sa inyong mga salita. Help us to retrace, to go back where we, kung saan niyo po kami sinimulan, kung saan niyo po kami tinawag, pinili at pinagpala. Give us, Lord, a spirit of contentment and spirit of joy and peace sa lahat na po ng tinatanggap namin. If it is your will to bless us, Lord, darating po yan sa aming buhay without kahit hindi po kami mag-exert ng mga effort namin. If it is your will, darating po sa amin, Panginoon, because you are the God. Kayo po ang Diyos na napakabuti. Salamat po, pagpalain niyo po lahat ng aming mga prayers, ang aming mga offerings, ang aming mga alay-handog, at pagpalain niyo rin po ang aming mga loved ones, ang aming buong family. Kung paano niyo po kami iniingatan sa bansang ito, the same, Lord, na protection and guidance and blessings ipagkaloob niyo sa aming mga loved ones. Bless niyo rin po ang aming mga employer, Panginoon. Touch them. May your favor be upon them, Lord. Let your blessings overflow to them, Lord. Upang ang mga blessings na ito, Panginoon, mag-close din sa aming Panginoon. Salamat. Kiniklaim po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. See you on Friday.